Just wait for mommy. I will lock the door. Okay, let's go. Say hi, guys. Let's go. Let's go. Morning, guys. Happy Friday. Labas muna kami saglit ni Hailey. Mag-errands lang kami dyan sa baba, sa bangko. And then, bili ng tinapay sa TNT. Pinayagan tayo ni Harold bumaba. Yan, ilang araw na rin na-postpone to. Parang kailangan ko ng fresh air. At kagagaling lang sa sakit. Medyo okay na ako, guys. Yan, pero nagtitake pa rin ako antibiotics. Second day ko pa lang naman sa antibiotics. Ayan. Hindi na ako nilalagnat. Pinagpapawisan na ako. Ayan, let's go. Sama ko muna itong batang makulit habang tulog si Riley. Ayan. Makapagpahinga si Harold after magluto. At papasok yan mamaya. Kaya si Hailey ang bit-bit ko. Yan. Binandle up ko rin to kahit maaraw sa labas eh. Tingnan nga natin yung weather. Ang weather is 9 degrees. Oh, feels like 5. Oh, feels like 8. Sa bangko muna kami. Buti na lang talaga. Nandiyan lang sa baba ang bangko. Mapupuntahan agad. Let's go! Nakita ni Hailey kanina yung naglilinis dun sa balcony. Sabi namin, andyan na yung Spider-Man. Naglilinis kasi sila nung ayan yung Grime Fighters. Ay, yun yung Canada Post, oh. Pero kumuha na ako ng mga meals namin kahapon, eh. Ayan. Let's go, Hailey. Hold mommy's hand. Ayan ang aming Canada Post. Yung mga naglalagay ng mga mails sa aming mailbox. Let's go! Medyo malamig pa nga sa labas, guys. Nagmanipis akong jacket. Oh, careful. Stairs. Down. Go down. May dala pang tinapay itong isang batutang to. Careful, careful. Oops. Okay. Oopsies. Tapos na kami sa bangko, guys. Ayan, ito na. TNT. Let's go. Let's go. Straight, straight. Over there. Here. Hailey. Here. Go inside. Come on. Go inside. Go inside. Let's go to the bread. Here. Straight. 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 Let's go to the bread here. Straight. Straight, straight, straight. Okay, go. Straight. Go pa. Straight. Here. Right, here, here, Hailey. Here, here, here. Oh, here, here, here. Here. Ito, dun. Straight. Here.
Now straight. Go straight. Or check for the bread. Come here. Come here. Yeah. Check bread. Bread. Let's see. Picture. Milk bread. April 20. Ah! Kuha lang tayo ng isa. Ha? What is it? Meron na silang cheese loaf dito guys. So, Goldilocks. Hey, come here. Hailey. Hailey. Come here. Come here. Let's see this. Ay. May something. Come here. Dahil Pilipino tayo guys, ang kukunin lang namin ito, cheese Swiss. Dito tayo sa pangalawa. Yes! Cheese Swiss! Favorite namin ngayon yan na palaman sa tinapay. $8.69. So, ayan. And nag-spin ako doon. May pa-promo sila. Kinuha lang nila yung 16-digit number ng PC Optimum ko. Tapos nag-spin kami ni Hailey. Nakakuha ko ng 250 points. So, diba? Pero in-offer ako ng credit card. PC Financial. Sabi ko, hindi ko kailangan ng credit card. So, ayun. Okay, let's go. Ito lang. Para wala na tayong wala nang mabubudol ang shoppers sa atin. Let's go. Pay na natin to. Hello guys! Happy Friday! Ayan, medyo tahimik today. Sabay silang natulog, si Hailey and si Riley. So, andito sila sa kwarto. Naka-open naman yung pinto. So, maririnig ko kung may magigising iiyak. Ayan, today is April 17. Ayan, time check, 2:11 p.m. Halos katutulog lang ni Hailey. Sabi ko, magandang timing to para makapag-vlog ako. Ayan, and si Harold pumasok na sa work. So, ayun. Yung last vlog ko guys, I think nung Sunday yun, yung nag-grocery si Harold. And then, hindi na ako nakapag-vlog simula nung Monday. And then, ngayon na lang guys. Kasi grabe, tough week sa amin tong linggo na to sa mga nangyari. Kaya, ikukwento ko sa inyo. Actually, kahapon, nag-vlog na ako eh. Nung chinek ko na yung clips, sabi ko, naku, parang mahirapan akong i-edit kasi biglang umiyak na si Riley. Tas si Hailey, gising siya, andun din sa tabi ko. Habang nagsasalita ako, ang ingay din niya. Nagsasalita din siya, ang dal-dal-dal-dal. So parang hindi rin maiintindihan yung sinasabi ko. So sabi ko, sige, hahanap ako ng timing para maka-vlog ako ng peaceful and quiet. So, ito na yung time na yun. So, ito na nga guys, yung nangyari nung, ayan, nandito pa yung cellphone ko para makita ko yung dates. Nung Tuesday, April 14. Hay, paggising ko nung umaga guys, nakaramdam na ako ng para akong nilalagnat and nag-chills. Tas sabi ko kay Harold, ang sakit nung left boobs ko. Medyo may pain siya, tapos engorge, and then may nakakapa na akong hard lumps. So, naisip ko na, naku, baka ito na naman yung nangyari sa akin dati kay Hailey nung 2024, which is yung mastitis nga. So, pinakiramdaman ko lang yung sarili ko na
kung okay ba ako or hindi, ganyan. So, tuloy pa din, alaga kay Riley, konting chores, nakapag-laundry pa ako ng mga baby clothes ng mga bata, and then napaliguan ko pa si Riley noon. Tapos pumasok na si Harold ng 2 p.m. Yan, umaalis siya dito usually mga 1:30 kasi malapit lang naman yung work niya. So, pero nag-fever and chills pa rin ako noon. Tapos hindi ko na natiis, bandang mga 3:30, tinawagan ko na si Harold. Tapos sabi ko, Han, umuwi ka na. Kasi hindi ko nakakayanin alagaan yung mga bata dahil hindi umuokay yung pakiramdam ko. So, nagpaalam na si Harold doon sa bisor niya. Sabi nga niya may emergency. Pinauwi naman siya agad. Which is maganda naman dito sa company niya dito sa Canada na wala na siyang kailangan i-explain. Basta sinabi niya na family emergency, pinauwi na siya. So, ayun, dumaan na muna siya sa Shoppers para bumili nung Tylenol, yung gamot ko nga, and then yung, sabi ko, bili siya ng old school na thermometer. Ang nabili niya is yung mercury nga na thermometer. Ang iniisip ko, sabi ko, baka makuha niya is yung digital. Kasi meron kami dito kaso nawawala. Ayoko naman yung infrared, yung binabaril sa noo kasi parang nagpo-false negative, false positive yung readings. May ganun kami dati pero sinoli namin kasi nga parang hindi rin namin masyado nagamit. Paiba-iba din yung readings. So okay naman to mercurial niyan na thermometer na binili para ma-check ko din yung temperature ko. So ayun, umuwi si Harold. Pinagpahinga din niya ako saglit, tapos siya nag-alaga sa mga bata. And then, kinaya ko rin pa naman na gumalaw-galaw. Pero sabi ko, grabe. Buti na lang talaga umuwi si Harold noon. Kasi nga, masama na yung pakiramdam ko. And then, after nun, bandang mga 6 p.m. kumakain naman kami ni Hailey ng apple. So, nag-slice ako ng apple sa kanya. Parang nag-i-snacks lang kami before kami mag-dinner. So, andito ako sa couch. Si Hailey andito sa baba kumakain. Sabi ko, malapit na siyang matapos dun sa apples niya. Sabi ko, magwa-washroom lang ako. Si Harold nasa kwarto, binabantayan si Riley. Then, nandun ako sa washroom. Narinig ko si Hailey, para siya na-choke, parang, nga gumaganon. Tapos sabi ko kay Harold, Han, check mo nga si Hailey. Di dali-dali si Harold ngang lumabas sa kwarto. Tapos chinek si Hailey. Ayun, inisweep din niya yung bibig ni Hailey kasi nga halos ma-choke tong batang to. Paano? Yung pagkain niya ng apples, sige lang ng sige sa subo, hindi nagdadahan-dahan. Kaya ayun, muntik na nga niya kunin yung light back namin. Pero syempre, chinek naman namin yung airway and breathing niya. Okay naman siya. So sabi namin next time, wag na munang pakainin ng apples to. Which is, normally naman, favorite niya yung apples na yun. Hindi naman siya nachochoke. Okay naman din yung pagkakaslice ko. Siguro, I don't know, anong naisip ng batang to na isunod-sunod yung subo or kagat nung sa apples. Kaya, ayun, and mabuti na lang, andito din si Harold, nasa bahay siya. Tapos, after mga alas 6 nangyari yun. Alas 9 naman guys, pinadede ko si Riley. And then, pinaburp ko after. Medyo naglungad-lungad pa nga. Tapos, pinagpahinga ko muna ng upright position. And then, hiniga ko dito sa nursing pillow. Tapos medyo nag-fussy-fussy na siya, iiyak-iyak na siya. Sabi ko, ano naman to? Busog naman na. Pinabirth ko, ba't kaya nagpa-fussy-fussy? So kinarga ko, hinili-hili ko, ayaw pa din. Talagang irritable siya. Tapos tinawag ko na si Harold. Sabi ko, Han, tingnan mo nga si Riley. Kasi nga nagpa-fussy. Ano kayang problema nito? So kinuha niya si Riley, inangat niyang paganon kung kakalma siya. Hindi rin kumalma. Tapos sabi ni Harold, kunin mo na yung nose frida namin. Isasak niya yung ilong. Kasi nga, baka barado na naman. Doon hindi ko naman siya narinig na parang nahirapan huminga. Nag-fussy-fussy lang siya. So, hiniga namin dito sa nursing pillow. Ayun, nagtulungan kami dalawa na
isasak ni Harold yung ilong nga para makuha yung sipon. Naaawa lang ako sa part na yun kasi nga pag nilalagyan namin ng saline drops yung both ilong niya, tapos sisip-sipin ni Harold nga yung sipon, grabe yung iyak ni Riley na parang nasasaktan din ako. Pero okay yun kasi nga gaganda yung pakiramdam niya, makakatulog siya, makakahinga ng maayos, which is nangyari nga guys. After ni Harold isak yung sipon niya, ayun, nagsettle, kumalma, nakatulog din si Riley. So sabi ko, nako, thank you Lord, buti na lang andito sa bahay si Harold. Yung sa mga nangyaring sa akin, nangyari sa mga bata. Pero kung ako lang mag-isa dito sa bahay, naku, hindi ko na alam yung gagawin ko. Baka nataranta na ako. Ay, kaya yung emergency na pag-uwi ni Harold, sumakto din talaga dun sa mga nangyari dito sa mga bata. Grabe yung araw na yun, pero na-survive namin guys. Tuesday. And then, nung kinagabihan na yun, nilalagnat pa din ako, nagchichills pa rin ako, doble na yung blanket ko guys sa pagtulog. Actually, hindi ako nakatulog. Yung pikit ka, pero gising na gising yung diwa mo. Kasi ganyan lang talaga ako sa kama, tas nakadoble ako ng blanket. Lalamig talaga ako na hindi ako makatulog. Tas parang hinihintay ko lang na magising si Riley para padedehin yung sa madaling araw nga. And then Wednesday, tinanong ako ni Harold kung okay na ba pakiramdam ko. Sabi ko parang hindi ko pa din kaya. So hindi pa rin siya pumasok ng Wednesday. Nagpaalam pa rin siya sa boss niya. Pinayagan pa din siya. So ayun, andito naman kami ng buong maghapon sa bahay. Nagtulungan kami mag-alaga sa mga bata. Para nag-on and off na yung fever ko and chills nun. Tapos bandang hapon, nag-usap kami ni Harold, tapos sabi ko, punta na kaya ako kinabukasan ng urgent care. Sabi ko, kung hindi pa rin gumaling tong lagnat ko, kailangan ko na siguro mag-antibiotics. So, nung bandang hapon, tumawag si Harold dito sa Richmond na urgent care. Tinatanong niya kung may wait times pa ba. Kasi ginugal namin, magsasara naman sila ng 10 p.m. Hapon na kami tumawag. Sabi ng nurse, open naman sila pero hindi niya sure yung gaano katagal maghihintay. So, napaisip naman kami kung ang dilema naman namin, pupunta ba kami? Pero kasi syempre walang maiiwan sa mga bata. Kapag pumunta kami, sama yung mga bata. Which is ang hirap naman, di ba? Nakakaawa kung isasama namin yung mga bata. Tapos kung ako lang pupunta, mag-Uber ako, medyo nilalagnat pa ako. So parang sabi ko, hindi ko kaya. Na baka mamaya ano pa mangyari nga daw sa akin, sabi ni Harold. So nag-decide kami na morning na lang pupunta. Sabi pa nga ni Harold, sige, bukas na lang pumunta. Sama na yung mga bata para maihatid ka namin. And then, ayun na nga. Kailan ba yung morning? Thursday. Gumising ako ng 6 a.m. kay Riley nun kasi pinadede ko siya. And then, nag-decide na ako na, sige, ako na lang mag-isa pupunta. Mag-Uber na lang ako. Medyo umuokay yung pakiramdam ko nung umaga. Ginising ko si Harold pero nakabihis na ako guys, and then nag-decide na lang ako na mag-Uber na lang ako, maiwan na silang tatlo sa bahay para wala nang hindi na kami mahirapan, hindi na iyak-iyak yung mga bata kung sa kotse lang sila maghihintay, makatulog pa sila ng maayos, pati si Harold makapagpahinga pa. So yun, pumayag naman si Harold, pero sabi niya nung una, sama na kaya kami. Sabi ko, hindi, iwan na kayo, medyo umukay na yung pakiramdam ko, mag-Uber naman ako. So, sabi niya, baka mamaya himatayin ka. Ako, hindi, okay na ako. Tas, ayun, nagdala lang ako ng kape ko, ng biscuit, saka ng water. Sabi ko, baka kasi maghintay ako. Pero ang alam ko kasi, ang open ng urgent care is 8 a.m. So, mga 7:15, nagbook na ako ng Uber. And then, ayun, sabi ko, sige, before 8 a.m., hopefully ako una sa pila. So, dumating ako doon, siguro mga before 7:30, alam ko nandun na ako eh. So, syempre, sarado pa yung urgent care. And, walang tao sa labas, guys. Ako una sa pila.
Maaraw siya pero malamig. So, parang nag-winter jacket pa talaga ako noon. And then, ayun, may kape akong dala. So, at least nakatulong yung kape, di ba? Para medyo uminit-init yung katawan ko. So, ayun, nakatayo lang ako doon, naghihintay sa labas. Nakapila na din ako doon sa may pinto. And then, mga after 5 minutes, meron na rin matanda na sumunod sa pila. And then, before mag-8 a.m., siguro mga 10 na kami nasa pila. So, good thing talaga guys. Maaga na ako umalis sa bahay para ako yung una sa pila. 8 a.m. sakto naman nag-open na sila. Kumuha kami ng number, tapos pinaupo. Halos naglalakad pa lang ako guys doon sa uupuan kong waiting area. Tinawag na agad yung number ko. So, ayan, dali-dali na ako nagpunta doon sa parang reception nila. Tapos binigay ko na yung care card ko and tinanong sa akin nung babae na what brings you here. So, yun na, sinabi ko na sa kanila yung signs and symptoms ko. Nasabi ko, fever and chills for the past 2 days. Tapos nga, engorged, tender, hard lumps na sa left breast ko, ganyan. Puko din sa waiting area. Tinawag na ulit yung pangalan ko. Di, sunod naman ako dun sa nurse. Parang triage room naman yan. And then, tinanong ulit ako ng nurse, anong nararamdaman ko, ganyan. So, kinuwento ko na lang ulit yung signs and symptoms ko. And then, after noon, dinala na niya ako dun sa private room. Sabi niya, magpalit ka ng hospital gown and then wait for the doctor. So, within 5 minutes naman, dumating na yung doctor. Tapos, syempre, tinignan na nila yung history ko nga, yung sinabi ko dun sa mga nurses. Tapos, in-explain ko na din yung nararamdaman ko. And sabi niya, babalik siya ulit. And then, ayun, pagkabalik niya, binigyan na niya ako ng prescription ng antibiotic. Alam ko na antibiotic ang ibibigay sa akin. And then, binigyan lang niya ako ng parang isang leaflet or isang flyer ng about mastitis, yung mga prevention, treatment, ganyan. So, dinischarge na rin nila ako. 8:30. Tapos na ako guys sa urgent care. So, napakabilis lang. Yun yung pinakamabilis kong punta sa urgent care na naasikaso agad ako. So, thank God. So, mas maganda pala kapag ganyan may nararamdaman ka guys. Parang i-plan ahead mo na kung the next day ka pupunta, before 8 a.m., before mag-open yung mga urgent care, pumila ka na para at least maasikaso. Kung hindi man ganun ka-triage yung nararamdaman mo, pwede ka sigurong i-exage mo na lang yung pain mo para maasikaso ka kagad. Pero ako siguro talagang naswertihan lang na meron agad na doctor doon na nag-asikaso din sa akin. Yan, nakatulong din yung maaga kong pagpunta doon guys. So, ayun, after noon, dumiretso na ako sa Shoppers para ibigay yung prescription ko sa pharmacy. Tapos sabi pa nga sa akin, do you want to get it now or wait for 30 minutes? Sabi ko sa kanya, hintayin ko na ngayon yung gamot ko kasi meron akong newborn and toddler sa bahay na naghihintay. Ayoko nang bumalik ulit dito sa Shoppers. And good thing, wala namang masyadong pasyenteng kumukuha rin ng prescription sa Shoppers. Naasikaso agad ako ng pharmacist. So, ayun. Nakauwi na ako sa bahay, yan, nagpahinga, binigyan din ako ng, ngayon nga tinitake ko yung antibiotics ko for 4 tablets, 4 times a day. So, ayan, medyo umokay na din yung pakiramdam ko kahapon, and then, nag-back to work na si Harold din. So, parang 2 days lang siya nag-absent, and then ngayon ngang Friday, back to work na ulit si Harold, and umuokay na yung pakiramdam ko. Hindi na ako nilagnat kagabi. Though nag-take pa rin ako ng Tylenol guys. And ngayon, second day ko na din sa pagtitake ng antibiotics. Ayan, nagko-cold compress din ako. Hot and cold compress daw, so sabi ng doctor. And tuloy-tuloy pa rin yung pagbe-breastfeeding ko kay Riley. And yung pagpapump ko, and then yung pagpaparallel pumping ko. So, ayun, hopefully magtuloy-tuloy na to guys at hindi na ulit maulit kasi grabe yung hirap pag ganong nagkakasakit ako. Syempre, dalawa lang kami ni Harold dito, nasa Pilipinas na si Mama. Ang hirap nung wala kang pag-iiwanan sa mga bata pag ganyang mga emergency na susugod ka sa urgent care or sa hospital, 'di ba? Pero at least na-manage namin. Yan.
Kaya thank God pa din yung mga ganitong pagsubok namin nalalagpasan naman. So, ayan, balik tayo sa ating buhay nanay, mag-aalaga ng 2 bata. And kanina naman, yun nga, may clips ako, boba kami ni Hailey sa bangko. Nag-errands lang ako doon and then tumawid lang kami sa TNT para bumili ng bread and then cheese whiz nga dyan sa Shoppers. Then umuwi na din kami. Yan. Medyo naarawan sa labas. Ayan, nakalanghap ng fresh air. Kaya, ayun. And ngayon, Friday. Ang bilis ng araw, guys. Ayan. Parang may naririnig ako sa kwarto. Ayun lang naman yung maia-update ko sa inyo, guys. Ay. Kung iisipin ko, ay, nairaos namin yung mga araw na yun. Ay, magtutulungan lang talaga kami mag-asawa. Kakayanin din talaga na may dalawang bata, may toddler and newborn. And okay naman si Riley, hindi naman siya mahawa sa akin. Okay naman si Hailey, hindi naman nahawa sa lagnat ko, ganyan. Yun lang naman yung pinaka-concern din. And chine-check ko din naman yung breast milk ko kasi nagpapump ako. Kapag meron daw parang pus or yung medyo creamy discharge, i-dump ko na lang daw. Wag ko nang ipainom kay Riley, which is wala naman. Normal naman yung breast milk na napapump ko. Kaya, ayun. Ay. Parang naririnig ko si Riley. Minsan ganyan siya matulog yung medyo may mga noises, may mga ingay-ingay siya, pero babalik din siya sa tulog. Kaya, ayun. Medyo makalat na naman tong living room namin dahil nga naglalaro si Hailey sa umaga. Ayan. May ulam naman na kami. May kanin na. Meron kami mimeriendahin ni Hailey mamaya. Ayan. All goods naman na. Naka-wash na kami ng mga bottles. Naka-sterilize na. Ayan. 2 beses pang nag-vacuum si Harold kanina. Tas nag-mop. Kasi nga pag may bata talaga, ilang minuto lang kalat ulit. Ganyan. So, wait lang guys. Tignan ko muna si Riley. Nagigising. Kumala pa sa swaddle niya. Ayan si Hailey guys. So. Ayan, nakatulog. Yan ang posisyon niya. No? Ayan. Padidehin ko siguro si Riley guys. I-end ko lang dito yung vlog. Parang ang tagal ko nang hindi nag-e-end ang vlog guys. Parang lagi napuputol, 'di ba? So, and pasalamatan ko lang muna lahat nung nag-message sa akin kahapon sa Messenger. Yan. Kasi nga nag-story ako nung nandun nga ako sa urgent care. Lahat nung nagpahatid ng mga well wishes na sana umokay na daw ako, ganyan. I hope okay na yung pakiramdam ko. Yan, thank you guys. Yan, bumubuti na yung pakiramdam. Yan, back to regular programming na naman tayo. So, thank you so much guys. Yan, sa lahat ng mga silent viewers namin. Thank you. And yan, dito ko muna tatapusin guys. Yan. And if you are new to our channel guys, please click the notification bell button for more updated videos. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye!